Okay, so number 1 po is your vagina. Opo, so kapag po binuksan mo ang legs ng mga kababaihan, makikita mo po dyan sa gitna ay So may makikita ka po dyang outer lips, yung tinatawag na labia majora. Yung inner lips, yung medyo maliit, which is the labia minora. So makikita mo din po yung tinatawag na clitoris o sa Tagalog ay tinggil. So makakita ka rin po dyan ng tatlong butas. Yung urethral meatus na daluyan ng ihi. So yung vagina, sa ginagamit para labasan ng regla ng isang babae, labasan ni baby, so pang-penetrate ng mga ari ng mga kalalakihan, pwede doon, And then yung last na butas is what? Yung anus na tinatawag. So yung labasan ng dumi ng mga kababaihan. So ibig sabihin po, ang vagina po ay it's like a canal. So ibig sabihin, may pasukan, So ibig sabihin, kapag ikaw ay nagsalita ng mag-shave muna ako ng aking vagina, hindi mo pwedeng gawin yun. Kasi bakit? Yung pasukan ng ari mo, ipapasok mo yung pang-shave mo, at doon ka magkakawit ng mga buhok. So, hindi po pwede yun. Di ba? So, ibig sabihin po, it's not about the vagina, okay? So, kapag mag-shave ka, sabihin nyo po, mag-shave ako ng aking vulva, or kung specifically po, mons pubis. Okay, so next po is your clitoris. Opo, saan po ba matatagpuan ito, So, for example, this is your vagina. So, sa taas po nun, may maliit na parang pea-size po. Yung po yung tinatawag nilang clitoris or yung sa Tagalog, tinggil. Opo, so karamihan po ng mga books, sinasabi po na pea-size lamang po itong clitoris kasi, externally, na nakikita mo siya, napakaliit lang talaga, So, parang pea, it's like just a pea. Pero po, internally, kung makikita nyo po, malaki po ito. It's 10 centimeters long. So, bakit? Para siyang merong hood, meron siyang wings, sa makikita nyo just sa picture. So, ibig sabihin, para siyang butterfly. So, karamihan po ng mga kababaihan, dito po, nagka-climax, sa clitoral stimulation. So, whenever po, kapag nag-penetrate po ang isang ari ng isang lalaki sa inyo, and for example, hindi po kayo nakaramdam ng orgasm, hindi po ikaw abnormal. Normal lamang po ito. Bakit po? Kasi po, karamihan nga po ng mga kababaihan ay nagka-climax or nakakaramdam ng pleasure or nag-orgasm sa gawin ng ng clitoral stimulation. Minsan naman po, meron tinatawag na blended stimulation. Ano man po itong blended stimulation? Pinagsasabay po ang alin? Yung vagina at yung clitoris stimulation, sabay po ito, doon po nakaka-experience ang mga kababaihan ng orgasm. Next po is what? Yung tinatawag na vaginismus. So, totoo po ba to? Yes po mga madam and sir, totoo po itong tinatawag nilang vaginismus. So, ano po ba to? So, for example po, ito po ang inyong vagina, yung pasukan, So, dito po yung muscles sa inyong vagina dito sa gilid, nagkakaroon ng spasm. So, kapag nag-spasm po ang vaginal muscles, so, anong nangyayari po? Shutdown. So, ibig sabihin po, hindi makaka-penetrate ang ari ng mga kalalakihan dito. So, ano po yung usual na dahilan kung bakit nagkakaroon ng vaginismus sa mga kababaihan? Pwedeng siya po kasi ay stress, pwedeng siya po ay hindi naman masaya sa kanyang partner, sorry to say that. So, next po, pwedeng lack of foreplay. So, ibig sabihin po, kinulang. Kailangan po kasi increase ang lubrication, increase ang pagpo-foreplay ni sir, para mag-increase ang kanyang orgasm. So, dito po sa inyong tinatawag na vaginismus, so unintentional po na nagkaroon kayo nito, so hindi mo po ito kasalanan, madam, at kailangan nyo po ito ng kausapin ang inyong partner about this, So, kailangan dito counseling. So, inuulit ko, ang vaginismus po ay hindi kasalanan ng mga kababaihan, so mas mainam po na kausapin niyo ang inyong partner. Okay, so next po yung tinatawag nilang quiffing, So, ano po ito? Na-vlog ko na po ito mga madam and sir, kung umuutot po ba ang ari ng mga kababaihan. Yes po, may tinatawag po kasi yung vaginal fart, Pero hindi po ito mabaho katulad nung nilalabas natin sa ating anus. So, dito po sa vaginal part, nagkakaroon po nito. Bakit po? Kasi for example po, gada penetrate po ng ari ng mga kalalakihan sa atin, ang nangyayari po, syempre, may na pumapasok din pong air. So, normally po, talaga, so once na napuno po yun, and then it will fart.
Ganun lang. So, wala naman problema kung meron kang vaginal fart. Normal po yun. Have fun. Okay, so next point tinatawag nilang vaginal size. So, marami talaga nagtatanong nito sa akin, Ma'am, kapag po ba nag-deliver na ng baby ang aking misis, hindi na po ba ito babalik sa normal size? So, hindi po totoo yun, okay? So, ang vaginal size po ay lalaki po yan up to 200 times ng laki ng simula siya, no? So, for example, this is the vagina, 200 times siya lalaki. Bakit? So, kapag po naglabas na si baby, yung head ni baby, ano? So, yung opening talaga dyan, 10 centimeters talaga yung opening niya ng vagina. So, ito po, karamihan, syempre, magtatanong, 200 times ang lalaki ng vagina and then, babalik pa ba to sa tamang sukat? Yes po, babalik po ito sa tulong ng, proper pelvic floor exercise. Okay, so next point, tinatawag nilang vaginal tear. So, marami nagtatanong sa akin ito, totoo po ba, ma'am, na kapag ang babae po ay magde-deliver na ng baby and then, normal spontaneous delivery po siya or NSD, so, kailangan po ba talaga gupitin ang ari ng mga kababaihan? Okay, so, depende po ito sa mga doktor, mga madam and sir, So, kung kailangan gupitin po, so karamihan po kasi talaga nagkakandak ng episiotomy ang isang doktor para maiwasan po mapunit yung papunta dito sa hanggang anus, So, kung makikita mo dyan yung vagina and then may maliit na butas pa dito, yung sa daluyan ng dumi ng mga kababaihan. So, for example, this is the anus, ito po. So, yung iniiwasan po nila mapunit mula dito sa vagina hanggang baba, papuntang anus. Po? So, yun po yung iniwasan nila. So, kaya nagugupit dito sila ng paslant, yung tinatawag na episiotomy. So, kung tatanungin nyo, kapag po ginupit, kailan po ito maghihilom? Hihilom din po yan. Kasi bakit po? Napakarami pong blood vessels dito sa ari ng mga kababaihan. So, it will heal on its own po. So, wag po kayong kailangan mangamba. So, by the way po, inuulit ko lang, di po, kapag nagkandak po ng episiotomy o ginupit po ang ari ng mga kababaihan, tinatahi din po ito. Ito po ay tinatawag na episiotomy. Okay, so next po, karamihan sa mga kababaihan natatakot pong gumamit ng menstrual cups and tampons. So, kapag kasi itong mga to, usually may mga nagsasabi na kapag nag-insert ka ng tampons and menstrual cups, hindi na sila lalabas. So, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Bakit po? Minsan po, pwede po ito stuck for a few seconds and minutes, pero lalabas din po ito, So, wag dapat po mangamba. Okay, so next po, vaginal self-cleaning. Opo. So, lagi ko po sinasabi sa inyo na hindi nyo kailangan mag-douch. Ano po yung douching? Yung kapag po pinapasok nyo po yung isa o dalawang daliri nyo, pinapasok nyo po sa inyong vagina and then nililinis. So, hindi ko po nire-recommend na mag-douching po isang kababaihan. Bakit po? Kasi ang vagina po ng isang babae ay may tinatawag na self-cleaning mechanism. So, ano po ito? Nagsasarili po ito magtanggal ng discharges, So, ang nangyayari po dito, inaalis niya yung meron po kasi po tayong mga white discharges, yung mga elastic discharges po natin. So, nagagawa po yan ng ating ari, So, what else, nagme-maintain din po sila ng pH ng ating sarili nilang vagina, So, nagtatanggal po sila ng bacteria. So, hindi mo kailangan linisin, hindi mo kailangan tanggalin yung bad bacteria dyan kasi kaya nilang linisin yung sarili nilang place. Okay, so next po, hindi po lahat ng mga kababaihan ay ina-identify po nila ang sarili nila as a woman kapag meron po silang vagina. Minsan, ina-identify po nila ang sarili nila as a man or non-binary. So, ibig sabihin po, hindi po vagina ang basihan kapag sinabi pong ikaw ay babae, may vagina ka, So, minsan, ina-identify nila as a man or non-binary. So, be sensitive na lamang po tayo. And last but not the least po, yung tinatawag nilang vaginal smell. Ang mga kababaihan po ay may iba't ibang amoy ng kanilang ari. So, hindi dapat ito amoy ng amoy rosas, amoy sampagita, amoy Chanel, amoy Victoria's Secret. So, yung iba po, pina-perfume pa yung ari ng mga kababaihan, So, hindi po to dapat, it's not recommended na gumamit ka ng mga perfume para maging mabango or lotion man lang, ipahid mo yan para maging mabango ang iyong ari. Meron po talagang sariling amoy ang mga ari ng mga kababaihan and hindi dapat po ito yung katulad nung sinasabi kong kasing bango ng mga pabango, So, it is not recommended to use perfume or lotion po para ilagay mo dyan para maging mabango. So, this would be the end of my vlog po. Thank you so much for watching and hopefully na may naiambag ako sa inyo for tonight. So, maraming salamat po. God bless. Thank you and bye-bye.
Shoutout time! So, binabati ko po si Madam Zenny's Vlog from Hong Kong. Hello po, Madam! Binabati ko rin po si Sir Glovin Maroliano. Hello po, Sir! Thank you po for watching. Hi po kay Sir Harold Madrigal. Hello po, Sir! Thank you so much for watching. God bless! Next po, binabati ko rin po si Sir Crispin Narnais ng Cavite. Hello, Sir! Thank you so much for watching. God bless! Binabati ko rin po si Sir Rodlan Pelayo kahit nabaliktad ng kanyang pangalan dito. Noldar Oyalep. Hello, Sir! Thank you so much po kay Miss Daisy Menlangin po from Antipolo City. Hello po, Madam. Ano rin po si Sir Kindas Lucanias. Hello po, Sir. Thank you so much po. Ano, from Tacloban City again, si Papa Joners DIY. Hello po, Sir. Po kay Ma'am Shermaine Mangampo from Taif, Saudi Arabia. At nadali si Sir Rolly Noblesa from Taguig. So maraming salamat po sa lahat ng mga silent viewers ko po dyan. Thank you so much for watching. God bless. Bye-bye.